Isang maulang gabi sa ating lahat mga kababayan ko. Ah, Dito sa amin ngayon, kasagsagan ng pabugso-bugsong pag-uulan at nararamdaman din namin yung pabugso-bugso ding ihip ng malakas na hangin dito sa Cavite mga kababayan. Pag-usapan natin mga kababayan patungkol dito sa illegal logging activities. Ang illegal logging mga kababayan, pangangalaga din yan sa DENR. Ang sangay na taga-usig o taga-namamahala sa illegal logging activities ay itong DENR, mga kababayan. So sakop pa rin ito sa Department of Environment and Natural Resources ang pagmonitor, ang pagtugis, ang habla ng kaukulang kaso sa korte ang sinumang lumalabag nitong batas sa violation of revised forestry code under Presidential Decree number 705. So ito yung mga illegal logging activities na namumutol ng mga naglalakihang punong kahoy sa kabundukan natin na walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources. So minumonitor din ng DENR itong mga gawain ito. Sakop pa rin sa pangangalaga ng Department of Environment and Natural Resources ito. Subalit, itong illegal logging activities, ang head agency nito na nagmonitor nito ang DENR, pero mayroon silang joint force. Kumbaga, hindi lang mismo ang DENR ang siyang nagbabantay sa kabundukan natin, kundi mayroon silang anti-illegal logging activities joint task force. Ang mga sakop nito ay itong Forest Management Bureau. Yan yung sangay ng Department of Environment and Natural Resources. Kumbaga, ahinsya niya yan, yung Forest Management Bureau. Siya yung mga nagbabantay niya ng kabundukan natin. Mayroon yan silang mga tinatawag na mga Guardia Monte. So yung mga army sa kabundukan, yan yung mga under sila sa Forest Management Bureau. Ang head agency nila is DENR. So mayroon yan, yung mga tinatawag na Guardia Monte natin. Sila yung nagmumonitor sa mga kabundukan natin. Kasama sa Anti-Illegal Logging Task Force, itong DILG. Kasama yan. Department of National Defense, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at saka yung local government unit. So, ang dami kasama dito sa Anti-Illegal Logging Task Force na binuo ng DENR. So ngayon, mga kababayan, sa sobrang lawak ng kabundukan natin, siguro hindi na mamomonitor lahat ang mga gumagawa ng mga illegal logging activities sa ating mga kapulisan, ating local government units, Department of National Defense, even Armed Forces of the Philippines, kasama sila dito. So siguro, yung mga kasundaluhan natin, kung mag-ooperate sila, siguro ma-encounter din nila itong mga kababayan nating namumuhay sa bundok. Hindi namumuhay sa bundok na makaliwa, namumuhay sa bundok yung tutruso. So, ngayon mga kababayan, itong illegal logging, ito'y nagko-contribute din ng kapahamakan sa ating kalikasan.
Sa sinasabi ko na nung DNR vlog ko, hindi lang mga illegal mining activities ang dapat supilin, dapat bantayan, dapat i-monitor ng DENR, kundi ito ding illegal mining, illegal logging activities. Kasi ito yung mga tao na kahit walang mga structure na itatayo diyan sa bundok, pinuputol nila yung mga kahoy. Inakalakal nila. So mga kababayan, ano kayang magandang gawin sa mga illegalista na nagtutruso? Ano kaya ang maiambag natin bilang mga mamamayang Pilipino? Tama ho ba na manawagan tayo sa mababang kapulungan natin, even sa mataas na kapulungan natin, sa Senado at saka sa Kongreso? Nagagawa sila ng batas, speedy bill, bigyan nila ng diin itong problemang ito na dapat iba na yung pagtutruso. Sa dami ng mga sakuna na nangyari sa atin, dami ng inuutang na buhay itong baha. Panahon na siguro na totally iba na yung logging activities. Sa katagal ng panahon pa sa kalululuhan natin, kaninuno natin, mayroon ng mga logging activities. Panahon na siguro na tuldukan yung gawaing yan. Kasi mayroong sapat na dahilan, mga kababayan. Kung sino man yung nasa Senado, nasa Kongreso na umahawak nitong Ecology and Environmental Committee, manawagan ho kami sa inyo. Papasa ho kayo ng batas, mga mambabatas namin, na total ban na itong logging activities. Bigyan natin ng pahinga yung mga kabundukan natin. Sa mga nangyayari, mayroon ng sapat na dahilan. Maintindihan na ng mga magtutruso yan. Sa sobrang laki ng pinsala, dulot ng tubig baha. Sana naman mapakinggan yung hinaing ng taong bayan na tundukan na ang pagtutruso sa ating bansa para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino.